Sergio TV. Live, inspire, fulfill, educate. Magandang umaga sa iyo and welcome to Surge of TV. Ngayong araw ay tutulungan na naman kitang sagutan ang iyong module. Ready ka na ba? Tara na! Ngayong araw ay ating pag-aralan ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag sa pagkakakilanlang Pilipino. Pagmasdan mo ang mga larawan upang mas lalo mong maunawaan ang ating bagong aralin. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay pakisagutan mo muna ang ating paunang pagsusulit. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno.
Naritong mga kasagutan sa item 1 to 5 ng paunang pagsusulit. Anong score mo? Kung nakuha mo ay 4 at 5, aba magaling. Ibig sabihin ay biyasa ka na sa ating aralin. Kung nakuha mo naman ay 3 pababa, huwag kang malungkot dahil pwede mo pa naman pataas yan pagkatapos na talakayin natin ang araling ito. Ngayon ay atin mo nang balikan ang ating nakaraang aralin. Panuto, bilugan sa cross salita ang mga gawaing nagtataguyod ng likas kayang pagunlad na nasa ibaba. Paki-check kung tama ang iyong mga kasagutan. Kumusta? Tama ba lahat ng iyong mga kasagutan? Magaling! Ibig sabihin ay biyasa ka na sa ating nakaraang aralin. Ngayon ay atin nang talakayin ang ating bagong aralin. Watawat ng Pilipinas. Ang watawat ng Pilipinas ay isa sa mahalagang sagisag ng bansa. Ito ay kumakatawan at sumisimbolo ng ating kalayaan o kasarinlan. Tuwing iwinagayway ang ating watawat, ipinakikita rito na ang Pilipinas ay isang bansang malaya. Ang pagbibigay galang sa watawat ay nagpapakita na tayo ay may disiplina, mapagmahal, matiisin at magalang na salinlahi. Bilang pagpapalaga at paggalang sa ating watawat, ito hindi maaaring paglaruan. Punitin, gawing kurtina, pantakip sa anumang bagay, disenyo ng damit, at hindi maaaring isabit ng pabaliktad. Pambansang selyo at eskudo. Ang sagisag ng Republika ng Pilipinas ay nagtataglay ng araw na mayroong 8 sinag, nakatumbas ng 8 mga lalawigan: Batangas, Bulacan, Cavite, Maynila, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac, na naghimagsik para sa ating kalayaan. Ang 3 bituin na mayroong 5 dulo ay sumisimbolo sa 3 geograpikal na rehiyon sa Pilipinas. Ito ay ang Luzon, Panay at Mindanao, at hindi Luzon, Visayas at Mindanao, taliwas sa paniwala ng karamihan.
Sa proklamasyon ng kalayaan noong 1898, ang mga pulo na ito ay tinuring na tatlong pangunahing pulo sa arkipelago kung saan nagsimula ang himagsikan at hindi bilang tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo. Sa panahon ding ito, tinuturing ang pulo ng Panay bilang sentro ng kilusang pangimagsikan sa Kabisayaan. Ang agila ay sumisimbolo sa impluwensya ng pananakop ng mga Amerikano at ang leon naman ay sumisimbolo sa impluwensya ng pananakop ng mga Espanyol sa ating kasaysayan, lalong-lalo na sa relihiyon. Pambansang awit. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay ang Lupang Hinirang. Ang awiting ito ay nagsasalaysay ng mga karanasan ng ating mga ninuno sa kanilang pagkipaglaban upang makamit ang ating kalayaan. Nagpapahayag din ito na masiding damdaming makabayan ng mga Pilipino na handang magbuwis ng buhay alang-alang sa bayan. Inaawit ito kasabay ng pagtaas ng watawat sa pagsimula ng mga palatuntunan at iba pang mga pagkakataon. Bilang pagpapahalaga sa watawat at pagbibigay galang habang ito'y inaawit, ipinapakita ng mga Pilipino ang tamang pagkilos, pagtayo ng tuwid, at paglagay ng kanang kamay sa kaliwang dibdib. Pambansang wika. Ang ating pambansang wika ay ang wikang Filipino. Ito ay isang mahalagang pagkakakilanlan sa ating lahi saan mang dako ng mundo. Ang wika ang siyang nagbibigay daan sa ating pagkakaisa at nagsisilbing daan sa ating pag-unlad. Sa paggamit ng pambansang wika, mas nagiging madali ang ating mga layunin at mas nagkakaunawaan dahil ito ang ginagamit sa ating pakikipagtalastasan. Sa wikang ito ay napapanatili ang damdamin sa pagmamahal sa kapwa at pagmamalaki sa ating kultura. Bilang pagpapalaga sa ating pambansang wika, dapat ay ating itong gamitin lagi at ipagmalaki dahil ayon kay Dr. Jose Rizal, ang sinumang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Kaya nararapat na atin itong ipagmalaki, tangkilikin, gamitin at huwag ipagpalit sa kahit anong wikang banyaga. Pambansang sawikain. Ang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa ay ang pambansang sawikain ng Pilipinas. Nakuha ito mula sa huling 4 na linya ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pinagtibay noong Pebrero 12, 1998 sa bisa ng Batas Republika bilang 8491. Inilalarawan ng sawikain ang isang grupo ng mga karaniwang kagwaliang Pilipino na kung saan magkakaugnay ang bawat isa. Naniniwala ang mga Pilipino na ang sawikain ay nagpapakita ng pagmamahal ng mga Pilipino sa Diyos bilang pangunahing pagpapahalaga. Ang pagmamahal sa Diyos o makadiyos ay nagdudulot ng pagmamahal sa kapwa o makatao, pagpapahalaga sa kalikasan o makakalikasan at pagmamahal sa inang bayan o pagiging makabansa. Pambansang kasuotan. Ang barong Tagalog o barong Pilipino ay ang pambansang kasuotan sa Pilipinas. Karaniwan itong kasuotang formal, pangkasal, at mahalagang okasyon ng mga lalaking Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Naging tanyag ang pagsuot ng barong sa pamamagitan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na sinusuot ito ng karamihan ng opisyal at pansariling mga okasyon. Naging opisyal naman itong pambansang kasuotan sa bisa ng isang kautusan mula sa dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1975. Ang barot saya naman ay isang uri ng pambansang damit na sinusuot ng mga kababaihan. Ang barong Tagalog at barot saya ay sumisimbolo ng pagkakakilanlan at karangalan ng bawat Pilipino. Pambansang tirahan.
Ang bahay kubo ay isang katutubong bahay na pinananahan ng mga Pilipino. Ang katutubong bahay ay gawa sa kawayan na itinatali na magkasama, na may isang binigkis na bubong gamit ang dahon ng anahaw, pugon o nipa. Angkop ito laban sa hangin at ulan. Ito ay sumisimbolo sa katatagan ng mga Pilipino anumang unos ang dumating sa kanilang buhay. Nagpapakita din ito ng pagiging simple at marangal ng mga Pilipino. Pambansang laro at sining ng pagtatanggol at pananandata. Ang arnis ay isang pambansang laro at sining ng pagtatanggol at pananandata ng mga Pilipino. Nagsimula ang paglaro ng arnis bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ginagamit ito ng mga ninuno natin sa pakipaglaban sa kanilang mga kaaway at mananakop. Sa kasalukuyan, itinuturo ito sa mga paaralan at idiniklara bilang pambansang martial arts at sport ng bansa. Sa bisa ng Republic Act 9850 na pinirmahan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong ika-11 ng Disyembre 2009. Pambansang puno. Ang Nara ay ang pambansang puno ng Pilipinas. Ipinangalan ito alinsunod sa isang syudad sa Naga, Bicol. Ang punong ito ay pinahalagahan dahil sa angkin nitong tatag at mataas na kalidad. Inihahalin tulad ito sa mga Pilipino na tulad ng Nara ay sadya ring matatag sa anumang pagsubok sa buhay. Pambansang bulaklak. Ang Sampaguita ay sumisimbolo sa payak at marangal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang puting kulay ng bulaklak na ito ay sumasagisag sa busilak na puso at dalisay na pamumuhay. Makikita rin ito sa sagisag ng mga mambabatas na sumisimbolo sa kanilang karangalan at dignidad. Kaya nararapat na ipamana ang mga pagpapahalagang ito sa ating salinahi. Laging tandaan na sa pamamagitan ng puting kulay ng bulaklak na ito, pinapakita na ang mga Pilipino ay marangal at may dignidad. Pambansang hayop. Ang kalabaw ay karaniwang matatagpuan sa Pilipinas. Madalas iniugnay ang kalabaw sa mga magsasaka dahil ito ang kadalasang napiling hayop para sa pag-aararo at iba pang mabibigat na mga gawain ng mga magsasaka, lalong-lalo na ang pagdadala ng kanilang ani sa pamilihan. Ang pagiging matyaga at masipag ng kalabaw ay sumisimbolo sa mga ninuno natin na handang magbuwis ng buhay para sa bayang minamahal. Pambansang ibon. Ang agila o haribon o haring ibon ang itinuturing na hari ng mga hayop na lumilipad. Ito ang tinaguriang pambansang ibon ng bansa na sumisimbolo sa katapangan, lakas at pagiging malaya. Ang ibong ito ay nagpoprotekta sa kanyang teritoryo kung may nais sumakop dito. Kaya naman, tinuturing itong territorial creature. Ang katapangan ng mga agila ang sumisimbolo sa katapangan ng ating mga ninuno sa kanilang pakikipaglaban sa mga mananakop upang makamit natin ang ating kalayaan. Ngayong napag-aralan na natin ang ating bagong aralin, handa ka na ba para sa ating mga gawain? Kung ganon, tara na! Gawain A. Panuto. Ano-ano ang kalagahan at kaugnayan ng mga sumusunod na mga sagisag sa pagkakinanlang Pilipino? Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.
Narito mga kasagutan sa item 1 to 5 ng gawain A. Gawain B. Panuto. Lagyan ng check ang patlang bago ang bilang kung nagpapahayag ng kalagahan at ugnayan ng mga sagisag sa pagkakilanlang Pilipino, at X naman kung hindi. Nasagutan mo ba ng tama ang ating mga gawain? Anong score mo? Magaling! Ang ibig sabihin lang nito ay biyasa ka na sa ating aralin. Mga dapat tandaan. Pahalagahan natin ang mga sagisag ng ating bansa dahil ito ang pagkakilanlan natin bilang mga Pilipino. Nararapat din nating ingatan at ipagmalaki ang mga ito saan mang panig ng mundo tayo makarating. Huwag nating kalimutan na panatilihin at ipamana ang mga ito sa mga susunod nating mga salinlahi. Ano ang natutunan mo sa araling ito? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Ngayon ay dadako na tayo sa ating panghuling pagsusulit. Panuto, basahin ang mga pahayag, piliin ang titik ng tamang sagot, at isulat ito sa iyong kwaderno.
Narito ang mga kasagutan sa item 1 to 5 ng panghuling pagsusulit. Kumusta? Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Magaling! Ibig sabihin ay biyasa ka na sa ating aralin. Congratulations at natapos mo ang araling ito. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam! Huwag po natin kalimutang i-like, subscribe, and hit the bell button. Thank you. Sergio TV.